Mga pinanggana kong mga kaigsunan, malipayon ang sab nga pagpakiguban kaninyo karon, malipayon nga pag sa ulog sa adlawng igpapahulay sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagapaminaw nagasubaybay sa tong broadcast. Mga pinangga ko mga kaigsunan, ang Dios takos kayong pagasimbahon karong adlaw kay siya wala magkulang sa iyang mga pag-alaga, bubo siya panalangin kanimo ug kanatong tanan. Okay, sa ato mga kapamilya usab nga nagpaminaw karon, gusto nako pahibalo kaninyo nga kamo nagpaminaw pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nato nga discussion karon tingog sa paglaom special edition nga diin plaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon mga pinangga ko mga kaigsunan nga to pagadugukan is tituluhan kini The Innocent Blood, inosinting dugo mga pinangga ko mga kaigsunan. Pero sa dili pa ta mo padensonan, gusto lang ako pibalukan ninyo nga karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi sa barangay sa City Gym sa Valencia City. Okay, ang City Gym Valencia City manghigala niya nahimutang tapad lang gid siya sa Adventist Hospital sa ilado sa karaan nga pangalan nga Sanitarium and Hospital. So din hita magtapok tanan mga pinangga ko mga kaigsunan alang sa tuang 5th Thanksgiving anniversary sa suheto o tema nga nagkanayon, Redeeming Love, Our Storm Shelter. So, Redeeming Love, usbon ko, Redeeming Love, Our Storm. Storm Shelter. Okay, kanang wa ginagisipyat di usbon na to. Redeeming Love, Our Storm Shelter. Okay. Thank you very much mga pinanggada ko mga kaigsunan. God bless you. See you there. Sa pagpadayon atong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban kanato, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Dako among kalipay pagpasalamat kanimo karong weekend, karong adlaw igpapahulay nga ikaw nagapanalangin kanamo ug ikaw nagauban sa tibuok semana ug karong adlaw kami magkigsandulot kanimo dinhi sa 5th Thanksgiving anniversary sa LCM 103.7 dinhi sa Valencia City. Ginoong Dios, ikaw magapanalangin sa tanang mga naminaw karon, ang mga nagbalatian, ikaw mag-aayaw kanila, ang mga donors, mga sponsors, panalangini, o ang tanang nagabiyahe karon kay motambong sa maong 5th Thanksgiving anniversary sa 103.7 LCM FM dinhi sa Valencia City. Ginoong Dios, ikaw magabindisyon sa tanang mga kawanin ng station nga na-play kini nga broadcast ug ang tanang mga ordained pastors nimo sa organized church sa Seventh-day Adventist Church worldwide o sa mga leaders, ikaw magapanalangin usab kanila sa mga Sabbath School leaders, mga group discussion leaders, imong panalanginan ug ang tanan nimong mga katawhan sa tibok na sa yuta nga magsimba kanimo sa adlawng igpapawlay, ikaw magapanalangin. Pasalo lamang kami sa among mga sala Ginoong Dios kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, we'll be talking about the innocent blood. Ang ato ang memory verse makita nato mga kaigsunan sa Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ato masabtan din karon mga pinangga ko mga kaigsunan nga ang ato ang punto nga pagaisgutan karon dinhi mao kining ang mahitungod sa pagtuo nga nagalaom sa mga butang nga dili makita. Okay. So ato pagadugukan karon dinhi mga kaigsuonan nga ang sa Job chapter 10. Okay mo basahon ang kinatibuk ang yung kapitulo. Hope na basa nimo no? Naghisgot kini sa mga complaints ni Job about sa iyang mga sufferings. Nga diin, giilan niya nga para ni Job unfair Unfair nga nung nagkaingon ana siya, wala niya basola ang Ginoo. Ang iya lang point mga kaigsunan, gi-express niya ang iyahang mga kaguol tanan sa Ginoo, di ba? Ang Ginoo pwede na itong sumbungan sa tanan itong mga kabalaka, kaguol, no, sa itong mga paghilak, ato siyang sultihan. Ang Dios manggod mga kaigsunan naghimo siya sa ato siyang nailhan nga siya usa ka supporter of love. Mo na itong pag-ilak kaniya. Pero ngano nahitabo kini ngadto kang Job? So mo ni mga pangutana ni Job, ngano imo kong gisilot ini kun makasasala manggaling ko, too much na pud ni kaayo. Kung di mo manggaling ko sala,
unfair po ni kaayo sa kuang part. So, ingon anak bitaw ang nahitabo mga pinangga ko mga kaigsuonan. So, walay, actually, kanang question ni Job mga kaigsuonan. Wala tayo tubag anak ning kalibutanan ni. Karang kining atong present world karon, wala gyud tayo tubag ni ana. Wa tay kanang makatagbaw nga tubag nga to makitaan, mahitungod niya ng mga pag-antos og daotan nga nagakahitabo sa atong panahon karon. Gustong i-emphasize sa tuang lesson karon mga kaigsuonan, sa atong author sa atong lesson, kining reality of suffering. Tinuod yun yung suffering mga kaigsuonan. Kining the suffering of the faithful, yes. Doon ay suffering ang mga matinud-anon. Suffering of the innocent, mga walay sala, pero mag-suffer gyapon. Kining gitawag og unfair suffering. Ikaduhang punto nga gustong i-emphasize atong author mga igala, kining reality of evil. Kada adlaw doon natay evil nga ginaatubang mga kaigsunan. Busa ang sulbad ni ini gi-emphasize atong author that we need to hope what is beyond visible. Unsa may mga butang sa unahan pa mga kaigsunan, mauna ang atong pagadugukan. Karon dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan, sugdan nato sa kining gitawag og suffering of the faithful. Atong makit-an dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan nga matud pa ni Job chapter 10 verse 7. You know that I am not guilty. Ginoo, kabalo ka nga dili ko guilty. Buti pasabot mga kaigsuonan ni Job, human na siya nakig-ariglo sa Ginoo. Sigurado si Job sa iyahang relasyon, wala magpasabot nga wala gyud makasala si Job. Naa siya sala pero nagahimo na siya intercessory work. Nagapangayo siya pasaylo. So, gidawat na ni Job nga siya napasaylo sa Ginoo. That's why he said, you know God that I am not guilty. Kaya nga naman, gibati na niya nga napasaylo siya. Gusto lang ni Job mga kaigsunan nga masabtan niya what is that suffering about nga nung nahitabo sa iyang kinabuhi. Sa Job chapter 10 verse 2 mga kaigsunan matud pa niya, do not condemn me. Show me why I contend with me. So matud pa ni Job, ayaw ko kondinaha Ginoo. Sultihi ko. Nga nung naingon ani ko, pasabta ko. Ang hibaw-an magud ni Job about God mga kaigsunan, everything he knew about God, mo na ang problema, didn't match the reality of his suffering. Ang mga nailhan niya og kinsa ang Ginoo mga kaigsunan, wala mo match og kinsa ang Dios. Sa mapanlitan, he believed that. Verse 4, nagtuo siya that God is superior to man. Verse 5, he believed that God is eternal. Verse 11, he believed that God is my creator. Verse 12, he believed that God is merciful. Verse 13, he believed that God cares about me. Verse 14, he believed that God is just. Mga pinangga ko mga kaigsuonan, sa laing bahin usab. Sa laing bahin, he was willing to admit his guilt. Nai-point po din sa verse 14 o 15, that Job was willing to admit his guilt. Atong mabasa mga kaigsunan, if you have your Bible with you, ato makita sa Job chapter 10 verses 14 o 15, matod pa niya, if I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from my iniquity. If I be wicked, woe unto me. And if I be righteous, yet will I not lift up my head? I am full of confusion, therefore see thou mine affliction. Tanawa ko Ginoo, naunsan ako. So in other words, mga pinangga ko mga naminaw karon, usbon ko, si Job miila siya sa iyang pagkamakasala usab. Brethren, I would like to tell you nga ang suffering dili exempted ni ana ang mga matarong. Wala magpasabot nga ikaw kay anaa ka sa Dios, dili ka moagi og mga pag-antos o mga kalisdanan. Kining gitawag og suffering of the innocent. What does it mean? Si Salmista David sa Psalms 94 verse 21 matud pa niya, they gathered together against life of the righteous and condemn innocent blood.
Matod pa Salmista David, nagtapok sila, kailangan ko ano ang mga dautan, ang mga nagtapok ko ng mga dautan og batok sa mga matarong og ilang gikondina ang mga inosenteng dugo. Ngano way, what happened with the world? Nganong ingon ana ang kalibutan mga kaigsunan? Gusto ipasabot ni Salmista David mga kaigsunan, sama sa nasabtan po ni Paul nga iyang ipasabot kanato nga matod pa niya sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Matod pa ni San Pablo, usa lang katawo nagpakasala, mi kuyanap ang sala sa tibuok kalibutan. Mi intra ang kamatayon sa atong kinabuhi. Sa ato pa, grabe ang kahimtang sa kalibutan. The world is getting corrupt. The world is getting destroyed. Nag-anam, nagkaguba ang kalibutan mga kaigsunan, and we are affected. Bisan pag nagkinabuhi kang matarong mga kaigsunan, we are affected. We cannot say that we are exempted from these trials. Busa, we have the only one solution here. In an absolute way, don't we all deserve suffering and death? Yes, we are. Just because we sinned. That helps us to clearly understand how much we need the cross where Christ died. So, gidawat na to nga kita makasasala ta, although gipasaylo ta sa Ginoo, pero ang epekto sa sala nagapadayon sa paglaygay sa kalibutan hangtod sa pagkamatay nining kalibutana. Although kung mabungkag ning kalibutana, dili ta maapil because we are in connection with Christ who died on the cross of Calvary. Di nituo ta sa kamatayon ni Kristo sa cross mga kaigsunan. So, bisan pag mamatay ang kalibutan, maguba ang kalibutan mga kaigsunan, we are safe in the hands of Christ. By faith, we are saved. Or through faith, we are saved by grace. Mga kaigsunan, kanang gitawag og unfair suffering. Ang unfair suffering mga kaigsunan, o ringong ka nga, mga dautan rin mag-antos. Kato dieng na biktima sa Yolanda. Mga dautan dito sila tanan. Kato dieng na biktima sa tsunami. Kaning kamatay, kaning nga biktima sa ISIS mga kaigsuonan. Nga biktima sa bombing. Ito na bago lang nga bombing nitabo sa Davao. Mga dautan dito sila tanan. So there is what we call sa atong human nga sinultihan mga kaigsuonan, unfair suffering. But take note, not all suffering is caused by a specific sin. But all suffering is a consequence of sin. If sin had not entered this world, then suffering wouldn't have existed. So, ang akong mga pag-antos karon mga kaigsunan, consequence of sin, but not because of my specific sin. Ang nahitabo kang Job mga kaigsunan is a consequence of sin, but not because of his specific sin. I hope nasabtan na ninyo. Tungod kay niata ning kalibutan ng makasasala mga kaigsunan, iniglihok na to, iniglihok sa tunglo sa kalibutan mga kaigsunan, maapil ang atong matarong nga kinabuhi mga kaigsunan. Iniglihok sa dimalas ning kalibutan na matandog og maapektuhan ang mga katawhan sa Dios sama kanimo ug kanako. Sama pananglitan mga kaigsuonan. Mo taganta mo example, ang amahan na mabay. Ang tanan niya makatagayunan na gasto niya sa babae na hurutanan. Wala na sila'y pagkaon, wala na tanan. Ang mga bata, mga kaigsuonan nga walay sala, unsay nahitabo kanila. Damay mga kaigsuonan. Laktod pa kasulti ang nahitabo nga mga pag-antos ni Job, dili to para tungod kay siya gitunglo sa Ginoo. It was not a retribution to Job's sin. Dili to retribution, dili to punishment on his part. Damay siya mga kaigsunan sa conflict between evil and good. Sa conflict tali ni Satanas o ni Kristo mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Dios damay sa resulta sa gubat tali kang Kristo o ni Satanas mga kaigsunan. So what we need to do now is to choose on whose side should we be. Kang kinsa ta nga kiliran mga kaigsunan.
Ang mga katawan sa Dios bahalag gubat, bahalag gubot ang kalibutan. There is peace on the side of Christ. Dunay kalinaw mga kaigsuonan diha sa kiliran ni Ginoong Hesus. Brethren, it is true that God loves us, that He is working for our happiness, and that if His law had always been obeyed, we should never have known suffering. And it is no less true that in this world, as the result of sin, suffering, trouble, burdens comes to every life. We may do the children of the youth of lifelong good by teaching them to meet bravely those troubles and burdens. They should be taught that this world is not a parade ground, but a battlefield. All are called to endure hardness, and as good soldiers, they are to be strong and quiet and quit themselves like men. Let them be taught that the true test of character is found in the willingness to bear burdens, to take the hard place, to do the work that needs to be done, though it bring no earthly recognition or reward, according to Ellen White on Education, chapter 34, page 295. Matod pa ni Sister White, tinuod na, nga kung mutuot ta sa Ginoo, mualagad ta sa Ginoo, mutuman ta sa kabuton, walay kasakit. Pero, gilapas man sa unang mga ginikanan, hangtod daghan ang naglapas karon, busa ang kalibutan, wala na nahimong parade, nahimong field ground of parade, wala na, nahimo na siyang ground of war. Panggubata na ang atong kalibutan karon mga kaigsuonan. Busa, tungod kay grabe mang gubat mga kaigsuonan ng kalibutan na kitang mga katawhan sa Dios, damay ta sa kalisdanan mga kaigsuonan. Dapat tudluan ang mga batanon, ang mga kaigsuonan, how to become brave, how to become strong with Christ, facing upon these troubles in this world mga kaigsuonan. Kada adlaw, whether you like it or not, we have to face evil. Kada adlaw yun na, dunay dautan nga atong maatubang mga kaigsuonan. Dautan nga tao, dautan nga kahimtang, dimalas, pagsulay, kasakit, tanan mga hitabo ning kalibutan na. Posible na itong maatubang, masugata kada adlaw. Busa sa Mateo kapitulo 8 versikulo 6 kapitulo 6 versikulo 34, matod pa ni Ginoong Hesus, "Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow. For the morrow shall take thought for the things itself. Sufficient unto the day is the evil thereof." Sa Bisaya mga kaigsuonan, ayaw kamo pagkabalaka sa inyong ugma. Kay ang ugma dunay pagkabalaka sa iyang kaugalingon. Paigo na ang kabalaka sa kada adlaw nga inyong giatubang. Ang atong kahimtang ning kalibutan na magisumurta gigisaan ni, murta gisanglag mga kaigsuonan tungod sa dakong gubot tali ni Satanas o kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Pero matod pa ni Kristo, kung naamos akong tapad, trust on me. Salig mo kanako, ayaw mo kabalaka sa ugma, because I am yesterday, I am today, and I am tomorrow. So matod pa ni Ginoong Hesus, trust on me. Ayaw mo kabalaka sa ugma. Kay kung mabalaka mo sa ugma, kulang pa ba ng kabalaka ng inyong giatubang kada adlaw? Every day, doon natin mga worries nga ginatubang mga kaigsuonan. Musugot mo sa dili, we are facing troubles every day. Nya pagkuman manghiram pag yun mong trouble sa ugma, ay naunsa na ning kinabuhian ni. Matod pa ni Ginoong Hesus, tama na, enough na ang trouble kada adlaw nga imong giatubang. Ayaw na panghiram og trouble sa ugma. Comment sa tong author, nevertheless, God sometimes allow evil to be fiercely present in His children's lives. So let's see some example. Matod pa sa tong author, nga ayaw mo kalimot ha, nga usahay baya ang Ginoo mutugot og mga kalisdanan sa iyang mga katawhan. Example, sama pananglitan, si Abel. Nganong nag-antos man to si Abel na biktima man siya, namatay man siya, nganong nasakit, nganong gisakit man to si Abel nga, wa man to siya sala, tama man niyang gibuhat, nganong gialaw man sa Ginoo. Si Uriah mga kaigsuonan, kabalo mo wala siya sala, masad-an pamanggani si David kung baga, una-hunaon nimo. Pero nganong namatay? Si Jeremiah mga kaigsuonan, nagwali lang siya sa pulong sa Ginoo, pero gidumtan siya sa mga tao sa Juda. Gilabay siya sa atabay, gihulog siya si Jeremiah mga kaigsuonan. So,
Kasi makapunta ng Ginoo, nganong ihulog man ko? Nganong ila man kong ihulog? Why? Matingala ka nga si Jeremiah, gihulog pod. May mangganit ta kay kung ihulog manggaling ta, dili physical nga pagkahulog. Si Jeremiah physical nga gihulog sa bangag, mga kaigsunan. O gani mo yang namatyan kana something like posible mo yang namatyan, pero giluwas man to siya sa chief guard ni Nabucodonosor. Pero ang point, mga kaigsunan, nganong nag-anto siya? The children of Bethlehem, they suffered also. Gipamatay, mga kaigsunan, ang mga batang inosente, gipamatay sa panahon sa papakatao ni Ginoong Hesus. Si John the Baptist, mga kaigsunan, nganong gitugot sa Ginoong mag-antos, maputlag liog. Si San Esteban, nganong gitugot nga batuon siya sa mga tao hangtod mamatay. Nganong gitugot gialaw ni sa Ginoo, mga kaigsunan. As what I have told you, dili ni kayang tubagon sa atong tinawhanon nga pagpanglantaw karon, mga kaigsunan. Pero if we look unto Jesus Christ, who died on the cross of Calvary, every day comes with its own dose of evil. Therefore, Jesus invites us to fully trust God every moment of our life. Gusto ni Ginoong Hesus nga tutok lang mo sa akoa. Tutok mo kang Ginoong Hesus nga nag-antos usab. Imagine that si Kristo walay sala, mga kaigsuonan. Sinless being from heaven. Pero miambit siya sa kalisdanan para masabtan sa tanan nga ang mga taong matarong sama kang Job, sama kang Jeremiah, sama kang Daniel, sama kang San Esteban, ug uban pa sama kanimo ug kanako, muagi og mga dagkong kasakitan, mga kaigsunan. Ug ang atong modelo mao si Jesus Christ. Si Kristo ang niantos og hilabihan, mga kaigsunan. Gipakita ni Kristo that we are all the same. We are all equal. We must suffer. Pero ang ganansya, mga kaigsunan, batod pa ni Kristo, come and I will give you peace. Bisan sa mga kasakit, we have peace, mga kaigsunan. Doon na tayo kalinaw alang sa imuhang kasayuran. Brethren, kung saan man nato niya pag-explain ang mga sufferings nga nagakahitabo sa atong panahon karon, nga bisan pa mga inosente na nga matay. Ang only valid explanation lang yun nga makitaan sa itong mga mata, mga kaigsunan, unsa may ito ma-explain. Kining mga hitabo karon is only what is clear that we can see. Pero mga kaigsunan, we would like to tell you, this kind of battle is an invisible battle. Usa kini kagubat, mga kaigsunan, nga dili nato makita. Pero tinud-anay kini nga gubat. Sultihan ta ka, tinud-anay ni nga gubat. Ni apekto sa tanan kanato, damay tang tanan, mga kaigsunan. Usa kini kadakong gubat, bangi tali sa maayo og sa dautan. Tali kang Kristo og ni Satanas. Kinahanglan kitang mupili og asa kita nga kiliran, mubarog, mga kaigsunan. Alang kanako og kanimo, mupili ta sa kiliran ni Kristo. Kaya wala tayo mahimo batok sa dautan nga mga gahom. Wala tayo mahimo batok kang Satanas. Ang ato lang yung buhaton, we must trust in God. Kaya nag-promise siya. Ang promise ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, mauni ang importanteng butang nga atong hatagag gunitan sa ato ang kasing-kasing. He has the promise, mga pinangga ko, mga naminaw. Usa may promise atong Ginoo, mga kaigsunan. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Ang sumpay, ana, in all your ways acknowledge Him and He will og iya ikawng pagagiyahan, mga kaigsunan. Okay? In all your ways acknowledge Him and He will lead you in your path. He will direct your path. That's why, final nga pasalig o promise sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Sa libro ni Nahum, Kapitulo 1, versikulo 9, God has promised that all this evil will someday become water under the bridge and will never happen again. Praise the Lord to that.
That's why, mga pinangga ko mga kaigsuonan, ang atong K-text or memory text nagkanayon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo mao ang substansya sa mga butang nga mulaom sa mga butang nga wala makita, mga kaigsuonan. Ang atong mga pag-antos o mga kalisdanan atong ilantaw sa kamatayon ni Kristo sa krus. Kay didto sa kamatayon ni Kristo sa krus, mga kaigsuonan, didto nanukad ang atong kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. He's coming back. He's coming again. Mubalik na siya sa dili madugay. And let's be ready. Ang paglaom sa iyang pagbalik, mga kaigsuonan, atong mapalgan. Kung kitang tanan, magatutok kang Kristo dito sa krus. Si Ellen White sa The Great Controversy, chapter 29, page 504, matod pa niya, the whole universe will have become witnesses to the nature and results of sin and its utter extermination, which in the beginning would have brought fear to angels and dishonor to God, will now vindicate his love and establish his honor before the universe of beings who delight to do his will, and in whose heart is his law. Never will evil again be manifest. Says the word of God, affliction shall not rise up the second time. Nahum chapter 1 verse 9, the law of God, which Satan has reproached as the yoke of bondage, will be honored as the law of liberty. A test and proved creation will never again be turned from the allegiance to him whose character has been fully manifested before them as fathomless love and infinite wisdom. Mga pinangga ko, mga kaigsuonan, wala na magitay panahos pakikuban kaninyo, kamo na lang ang mamalandong niya ng tanan. Ug dugang pa nga mga pagtuon. Mahinaot ko ang atong Sabbath School lesson, Sabbath School classes, uban sa mga GDL o sa mga pastors, elders, Sabbath School directors, magamalampuson o malipayon. Mahigalag kaigsuonan ako ipabalukan ninyo nga karong adlaw. Kauban ko ninyo dinhi sa City Gym sa Valencia City. Dinhi sa tapad lang yun sa Adventist Hospital, sa karaan na ilhan nga Sanitarium and Hospital, Valencia City. Mga kaigsuonan, magkita-kita ta ninyong tanan para sa 5th Thanksgiving Anniversary Celebration. Ang tema nagkanayon, Redeeming Love, Our Storm Shelter. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Magigalawan na gyud tayo para sa pakikuban kanimo sa ngalan namang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sa inyong kapamilya ug nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver the First magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.